kulto. Yan ang sabi ng tita ko na madre noon nang nalaman niya na nagpabadoktrina ako sa ang dating daan. One time, sabi ng ate ko, pakinggan mo to. Sensible yan, si Brad Ellie. Yun si Brad Ellie. Kinalaunan, in-invite ako ng ate. So, ayun, sumama naman ako in respect sa ate ko. After that, nung nasa lokal na kami, may nafe-feel ako na sabi, makinig ka. Nagpadoktrina ako. First week pa lang ng doktrina, nalaman na ng parents ko na nagpapadoktrina ako. So, pinuntahan ako, pinastop ako dito, pinauwi ako sa amin. Minsan nabasa ko po sa text message ng mama at ng tito ko na baka na-hypnotize yan. So, sabi ng mama, pumunta kami dun sa kumbento. Pagpunta po namin dun sa kumbento, yung pare, panay po yung pray over, ganun po. Sabi ko, may tanong po ako. Ano yun, Iha? Yung mga rebulto po at mga imahe, pag may nabasa po kayo na hindi po yan bawal, babalik ako sa Katoliko. Alam mo, Iha, yung mga rebulto at mga ganyan, representasyon lang yan. Diba, kung gusto mo makausap mga mahal mo sa buhay, may mga pictures, kakausapin mo lang. Ganon, kumbaga. Kung namatay po ba yung kamag-anak nyo, papagawa nyo po ng rebulto? Tsaka hahalikan nyo po yung paa? So, ayun po, natameme po yung pare. After that, pinabalik ako dito sa bayan. Nagkita kami ulit ng ate. That time, pinalayas ng ate ko kasi naanib na siya sa ang dating daan. So, after noon, nag-graduate ako ng high school. Sabi ng papa ko, sa Davao ka nalang mag-aral. Nag-aral ako sa Davao. After my first year in college, napag-isipan ko mag-walk-in sa lokal ng Bahada. After that, nagpadoktrina ako. Naanib po ako. Nagkita po kami ng ate ko doon sa araw ng bautismo. Tapos nag-iyakan lang po kami doon. Tapos doon ko nalaman na si ate nag-worker na pala siya noon. Tapos ako, kaalib na po ako sa Iglesia ng Diyos. One day, sabi ng mama ko, Hi, Bel! Tara, simba tayo. May gawin ko muna ako. Parang naubusan na po ako ng reasons na hindi magsimba. Nung andun na po kami ng mama sa gate ng simbahan ng Katoliko, sabi niya, oh, ba't ayaw mo pumasok? Pero alam ko po na alam niya na natatakot lang po siyang magsabi sa akin kasi natatakot din po siya sa papa ko. Sabi ko, ma, hindi na po ako Katoliko. Sabi niya, halika na, pumunta na tayo sa loob. Ako naman, tinalikuran ko na siya tapos pumunta na ako sa bahay, umuwi ako. Sabi ng mama, hindi ka na papatuloy sa pag-aaral mo. Lumayas po ako, tapos SPBB po noon, andun po ako sa lokal. Nahanap na pala ako ng mama at papa noon. Pagkatapos, may uncle po ako na pulis. Sabi niya po, tutulungan niya po ang mama at papa. Nagpunta po sila sa NBI. Karamihan po pala ng mga NBI, ILC. Yung kapatid po na ko at yung palaging pinagtatanungan ng mama. At ang ate ko, sinampahan po nila ng kidnapping. Pinatawag po kami sa DSWD kasi nga po underage pa po ako noon. Tapos sabi ng social worker, ano? Ano ba talagang gusto mo? Totoo ba na kinidnap ka? Sabi ko, kahit hindi na po Bible ang basis, kahit Bill of Rights na lang po. Diba? Meron pong freedom of religion. Yun lang naman po ang gusto ko. After that, sabi niya, sige, bumalik ka na lang sa bahay, tatanggapin ka namin. So, after that, nung nakakadalo na po ako ng regular, ang ginawa ko po, itinuon ko lang po yung sarili ko sa gawain. Naging choir member po ako. Sa ngayon po, isa po akong local treasurer. Sa lokal ng San Francisco, bumalik na po ako dito. Dito na din po ako nagtatrabaho at isa din po akong copy member. Sa kasalukuyan po ay nanunungkulan bilang katiwala ng distrito. Ako po si Sis Aibel Tolentino at ito ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.